Isang mapagpalang araw po ng linggo ng pagsamba natin sa Panginoon dyan po sa Majuro Christian Church. Kamusta po kayo mga kapatid? At ako po'y masaya at muli po tayong nagkakasama-sama sa araw na ito sa pagsamba sa ating Panginoon. At nawa po ay isang araw po na talagang pinananabikan po natin na tayo po ay magsama-sama upang ating sambahin ang ating Panginoon, ang ating sariling tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kamusta po kayo? No? At namimiss ko po na ang bawat isa ay personal na makausap at makamusta ang inyong mga kalagayan at makamusta po ang inyong buhay sa pananampalataya sa ating Panginoon. So sa araw po ito, ngayon po ay madilim na sa aking likuran. Kung makikita po ninyo ay gabi na po dito. At ito yung time na kung paano po ay kapag day off po kami ni Ate Lisel po ninyo, ay ito yung time na nakapagpapahinga po kami at panahon naman po upang mapaglaanan ko po ng panahon ang pagre-record po ng teaching at ng sermon po na may ibibigay po namin para sa inyo. At salamat po sa inyong mga panalangin, no, sa amin. At kami naman po ay mabuti at malulusob na gaya din po ninyo diyan sa Marshall Island. At kami po ay laging natutuwa sa Panginoon sa tuwing nakikita po namin ang mga napopost po ninyong mga pictures na ng ministry po ng Majuro Christian Church diyan po sa Marshall Island. At masaya po kami sa patuloy po na paglago po ninyo sa bilang na dumadalo po diyan. At nawa po'y patuloy pa na pagpalain ng Panginoon ang kanyang pong ministeryo diyan sa pamagitan po ng ating kapatid na Hernan at mga kapatid na katulong po niya para po sa gawain po ng Panginoon diyan sa Marshall Island. So ang papuri po ay ibinibigay po natin sa ating Panginoon Jesucristo. Okay, tayo muna po ay manalangin sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa araw ng linggo upang kami po ay sama-sama na sasamba sa aming Panginoon Jesucristo. At hindi lamang po yun, kundi ang makapag-aral po kami ng banal na kasulatan. At kami po inyong turuan sa pamagitan po ng tulong ng Banal na Espiritu na siyang nananahan sa aming puso, na magtuturo po sa buong katotohanan at tulungan niyo po kami na ito po ay mailapat namin sa aming buhay, sapagkat dito mo kami tatawaging mapalad sa sino mang tumutupad o gumagawa po nito sa buhay ng mga nakikinig. Ang papuri po at pasasalamat ay patuloy po naming ibinibigay sa inyo. Salamat sa pribilehiyo na patuloy kaming magsama-sama upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Pangunahan niyo po kami at pagpalain po ninyo ang aming pag-aaral ng inyong mga salita. Ito pong aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, magandang umaga po sa inyong mga kapatid. At sa ating pong series na ginagawa, no? At tayo po ay nabigyan po ng assignment ng ating Kuya Hernan na every other Sunday na ako po ay makapagbigay po sa inyo ng pag-aaral o sermon mula po sa araw ng linggo. So kung natatandaan po ninyo ay 2 linggo na nakakaraan, meron po tayong series na pag-uusapan. So tuwing araw po ng linggo, ito ay ang salita ng Diyos. No, isang napaka-importanteng bagay na dapat ay talagang ginagawa at talagang minamahal ng mga mananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo ay ang pagpapahalaga po natin sa salita ng Diyos. At napag-aralan po natin at iisa-isahin natin yung pinaka-acronym ng salitang salita ng Diyos. So sa huling pag-uusap po natin hinggil sa pagsagito ay nakita natin, no, mula po sa aklat po ng ikalawang Timoteo 3, talatang 16 ay S stands for, kung natatandaan po ninyo,
sagradong kasulatan. No? Napakasagrado po ng kasulatan at nagkaroon po tayo doon ng pag-aaral hinggil po sa paksang ito at iniwan ko po sa inyo ang mga dapat pag-isipan o pagbulayan hinggil po sa pinag-usapan natin na ang Biblia o ang salita ng Diyos ay isang sagradong kasulatan. Iniwan ko po sa inyo na kung paanong natin tinitignan ang salita ng Diyos bilang isang sagrado ba na kasulatan o isa lamang itong aklat na pampalipas oras. No? Ikalawa, kung ito ba ay kinasihan ng Diyos, paano natin dapat ito tanggapin sa ating pang-araw-araw na buhay? At ikatlo, handang-handa ba tayo o ikaw na isuko natin, no, ang ating sarili na mga opinyon, panukala para sumang-ayon sa mga sinasabi po ng kasulatan. So doon natin maipapakita bilang paglalapat natin sa mga katugunan natin sa mga dapat pag-isipan tungkol sa sagradong kasulatan. Okay, kaya sana po ay naging magandang panimula po yung ating pag-aaral po sa series ng salita ng Diyos sa ating pinag-usapan 2 linggo na nakakaraan. So ngayon naman po dadako tayo sa letter A, no? Dahil salitaan ng Diyos. Natapos natin ang S, then nandito na po tayo sa A. Ano naman itong A na bibigyang pansin natin hinggil sa salita ng Diyos? Paano nating pag-aaralan at maipapakita ang kahalagahan po ng salita ng Diyos sa ating mga buhay, itong letter A. Okay, siguro po ay basahin muna natin ang aklat po ng Hebreo. No? Sa Hebreo, kabanatang 4, talatang 12, isang kilalang talata na lagi nating naririnig at binabasa at itinuturo sa atin. Ang aklat po ng Hebreo sa Bagong Tipan, sana po yung pagkabisa natin ng mga aklat sa Lumang Tipan at Bagong Tipan ay hindi po ninyo nakakalimutan na gaya ng ating pong ginawa matagal na panahon na ating pong sinikap na ito ay makabisa upang matulungan po tayo sa ating paghahanap po ng aklat sa Biblia. No? Sana po hindi po ninyo nakalimutan at sana po ay laging minsan nabibigyan natin ng panahon para i-recite natin, no, ang bawat aklat, no, sa Lumang Tipan at Bagong Tipan. Ang Lumang Tipan ay meron pong 39 na aklat, and then sa Bagong Tipan ay meron pong 27 aklat, at ito po ay binubuo ng 66 na aklat ang Biblia. At sana mula sa Genesis hanggang Pahayag o Apokalipsis na 66 na aklat ay kabisado pa rin natin para mas madali po nating hanapin kapag may talata po tayong titingnan sa banal na kasulatan. So sa Hebreo, kabanatang 4, talatang 12, Hebrews chapter 4 verse 12. Ito po ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim, at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. So yan po ang talatang binasa po natin na may kinalaman po sa salita ng Diyos. Okay? Ang salita ng Diyos ay hindi okay, tingnan muna natin ano ba yung letter A. Ano ba ang acronym ng letter A? Kung ang letter S, sagradong kasulatan, ang A ay tatawagin nating autentikong tinig ng Diyos.
autentikong tinig ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi po gawa-gawa na mensahe. Hindi po ito isang gawa-gawang mensahe. Ito ang autentikong tinig ng Diyos na nangungusap sa tao noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi ito opinyon ng mga tao sa Biblia, yung mga sumulat, kundi mismong tinig ng Diyos na ginamit, na gumamit ng tao bilang daluyan po, na maintindihan ang kanyang salita. Ginamit ng Diyos ang mga taong ito, upang maunawaan natin ang salita. Of course, alam mo naman ang gagamitin ng Diyos ay mga manok, mga hayop na kanyang likha. Siyempre sa mga tao na may kakayahan upang isulat, ang sasabihin ng Diyos sa pamagitan ng kanyang tinig upang maiparating ang kanyang mga gustong sabihin o mga salita sa tao. Kapag binabasa natin ang kasulatan, hindi lang ito parang pagbabasa ng liham mula sa nakaraan. Tandaan po natin yan. Para tayong nakikinig sa mismong Diyos na nangungusap sa atin ngayon. Parang nag-uusap. Okay? Kaya hindi nakapagtataka na tumatagos ito sa kaloob-looban ng ating puso, sapagkat ang tinig na ito ay makapangyarihan at buhay. Tinig po ng Diyos yan. Kaya nga biblos, mula sa bibig ng Diyos ang kanyang inspirasyon na binigay sa pamagitan ng kanyang mga salita sa tulong ng Banal na Espiritu upang maiparating niya ang kanyang mga salita. May buhay ito, at ito'y tinig na makapangyarihan at buhay ang salita ng Diyos. Maraming beses ang naririnig natin araw-araw na opinyon ng iba, payo ng kaibigan, boses ng sariling damdamin natin. Pero sa lahat ng ito, ay iisa lang ang dapat manaig. At ang maging pamantayan natin ang tinig ng Diyos, na matatagpuan natin sa kanyang mga salita, Biblia. Totoo po yun sa araw-araw po nating buhay, sa ating pakikisalamuha sa mundong ito. Marami po tayong mga nagdidinig na opinyon, na mga panukala, mga salita, at mismo ang salita ng ating mga damdamin. Talagang napakarami. Pero tandaan po natin, ang pamantayan ng lahat ng mga bagay ay ang salita ng Diyos, ang kanyang salita. Kaya ito yung may mataas na masasabi nating authentic, na salita ng Diyos ng pinakamataas na magiging pamantayan natin. At ang Biblia, kapag pinakikinggan natin ito, ay nagkakaroon tayo ng linaw sa lahat ng bagay. At kapag tinatanggihan naman natin ito, naliligaw tayo sa sariling daan natin. Yan ang salita ng Diyos. Yan ang kadakilaan ng salita ng Diyos. Kapag sinunod natin ang salita ng Diyos, sapagkat ito'y nagbibigay ng linaw sa atin sa lahat ng bagay. At pero sa sandaling ito ay tanggihan natin, hindi natin sundin, tiyak namang maliligaw tayo sa sarili nating mga daan. Okay? Ganyan ka autentiko ng tinig ng Diyos, ng Biblia, ng salita ng Diyos. Dalawang bagay lamang yan. Tutuparin mo o hindi. Kung hindi mo pakikinggan, mapapahama ka. Diba? At talagang maliligaw ka. Pero kung susundan mo ito, bibigyan niya tayo ng kaunawaan. At lalo na ng kanyang mga salita. Na sapagkat siya ang katotohanan. So, ganito kahalaga ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Na nagbibigay na talagang authentic, na talagang salita ito ng Diyos. Purong salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang Biblia. Tandaan po natin yan, sa original na salita ng Diyos
ay wala pong kamalian to, talagang perpektong salita ng Diyos. Pero dahil po sa mga naisali na sa iba't ibang lingwahe, may makikita tayong isang mga pagkakamali, kulang ng letra, no? Talagang may mga pagkakamaling nangyayari. Pero salamat sa Panginoon sapagkat naisali sa ating mga lingwahe upang mas lalo nating maunawaan. Kaya naman po sa pag-aaral ng salita ng Diyos, para mas sure tayo, ay gumagamit tayo ng mga tinatawag natin concordance, no? Sa pag-aaral ng mga dictionary, ng iba't ibang mga gamit upang mas lalong maging malalim pa at maunawaan natin ang pinaka-orihinal na ibig sabihin po ng salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos, ito po ay puro. Ang salita ng Diyos ay autentikong tinig na galing sa ating Diyos. Yan po ang Biblia, yan po ang salita ng Diyos. Kaya napaka-halaga. Kung authentic ito, ay talagang pinahalagahan natin. Di ba? Sa iba't ibang mga bagay nga dito sa mundong ito, di ba? Ang lagi nating hinahanap, ito ba'y legit? Di ba? No, marami tayong nakita, sapatos, anong mga gagamitan, bag, no, ginagaya na po 'yan, no? At minsan ay ang tanong natin, paano natin makikita ano ang mga bagay para makita natin ito ay authentic, ito ay legit, na talagang tunay na original ito. So ganun din sa salita ng Diyos. Autentikong salita ng Panginoon. Kaya yung mga Biblia itong hawak natin, talagang ito ay talagang tinig ng Diyos, salita ng Diyos yan. Na napakahalaga para sa atin. Kaya bibigyan ko po kayo ulit ng ilang mga bagay na dapat nating pagbulayan at pag-isipan bilang paglalapat po natin hinggil sa autentikong tinig ng Diyos. Una, sino ang boses na mas nangingibabaw sa iyo araw-araw? Okay, isip niyo ba gawin nating biro, no? Boses na nangingibabaw, yung misis ko. Hindi po ganoon, no? Hindi po yung ganoon ang ibig ko sabihin, no? Bilang biro ng mga asawang lalaki marahil, no? Ang boses ng babae mas lalong nangingibabaw. Hindi po yun ang ibig kong sabihin dito. Sino ang boses na mas nangingibabaw sa atin sa araw-araw? Ang sariling opinyon? O ang sinasabi ng iba? O ng salita ng Diyos? Marahil po kaya maraming mga Kristiyano laging lutang ang isip Bakit po? Kapag masyado po natin binibigyan pansin kung ano-ano yung mga sinasabi ng mga nasa paligid natin, no? At marami po talaga magiging lutang ang isip natin lagi. Masyado nating anong-ano tayo, kung ano yung sasabihin ng tao sa ating sarili, yung mga nadidinig natin. Totoo po yan, minsan ganyan din po ako, no? Talagang kung lagi natin yun ang iisipin natin, yung sasabihin ng iba, opinion ng iba, ay depende po, no? At madalas magiging apektado po tayo sa ganyang bagay. Talagang lulutang ang isip natin araw-araw, kahit sa trabaho natin lutang tayo. Pero napakagandang tanong natin ito sa araw-araw natin. Ano ba yung mas nangingibabaw na boses o tinig na mas lalo nating itimo sa ating isip at ating puso, na lagi nating pagbulay-bulayan, isipin, ano ito? Sana po salita ng Diyos. Okay? Alam natin sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, doon natin naririnig ang kanyang tinig, no? Doon natin nakukuha, doon natin makikita kung ano yung mga tinig ng Diyos mula sa kanyang mga salita o ang Biblia. Gusto mo bang marinig ang tinig ng Diyos? Gusto mong mabasa at makita? Buksan natin yung Biblia natin, yung authenticong tinig ng Diyos na ilagay dyan na mababasa natin. Kaya huwag tayo masyadong maging sabihin natin mangibabaw sa ating mga sarili, sa ating isip at puso yung mga boses ng iba.
o yung tinig ng iba, kung ano yung masasabi ng iba sa atin, anong opinion ng iba. Huwag po tayo masyado magambala sa ganung mga bagay, kundi sana ang isip natin at ang puso ay punong-puno po, no, ng talagang tinig ng salita ng ating Diyos. Napakahalaga po niyan, mga kapatid, lalo na siguro kung kayo po ay mga nagtatrabaho, at lalo na kung meron kayong mga superiority, may mga boss kayo, bosses, no, sa opisina, ano pa man kasama niyo sa trabaho na masyadong masalita, no, mapagbigay ng mga opinion, mapagbigay ng mga idea, mapagsalita na kung ano-ano. Lalo na po kung ang mga bagay na ito ay tungkol sa inyo. Kung masyado po ninyong iisipin at masyado ninyong pakikinggan, ipopokus ang isip at puso po ninyo, talagang magiging lutang po ang isip po ninyo, no? Kaya napakaganda na simulan ng inyong ang ating mga buhay, paggising sa bawat araw, ang pakinggan kaagad natin ay ang tinig ng salita ng Diyos sa pamagitan po ng inyong Biblia na hawak. Okay? Basahin natin, pakinggan natin ang kanyang tinig. Ikalawa, kapag nakikinig ako sa kasulatan, tinatrato ko ba ito bilang mismong tinig ng Diyos? Tulad po ngayon, nakikinig tayo sa salita ng Diyos, no? Na binasa natin, pinag-aaralan natin. Ito po bang kasulatan na inyo pong naririnig ngayon ang tinig ng Diyos? Paano po ninyo ito tinatrato? Isipin po ninyo, tinig ng Diyos yan, salita ng Diyos. Anong effect ito sa inyo? Paano mo ito tratuhin? Para lang bang itong salitang nadinig ninyo na parang salita ng inyong asawa, salita ng inyong kaibigan, salita ng sino mong mga tao na nakapaligid sa atin? Ganyan ba natin tratuhin ang salita ng Diyos sa ating buhay? Na kapag napakinggan natin, sa bawat mensahe, sa bawat pagtuturo ng salita ng Diyos na naririnig natin, paano siya tratuhin? Madalas ko pong nababanggit sa inyo, no, na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, at isa rito ay ang pakikinig ng salita ng Panginoon. Kung gusto ninyong makinabang sa pakikinig ng salita ng Diyos, gumamit kayo ng isang kwaderno, isang ballpen, and then isulat po ninyo yung lahat na napapakinggan po ninyo, na lahat ng natutunan po ninyo, para 100% yung napakinggan po ninyo, naturo, lalo na ng salita ng Diyos, ng kanyang tinig na salita ng Diyos para sa atin, ay talagang gusto natin na ito ay makuha natin at maunawaan natin mabuti at mapakinabangan natin mabuti. Nakakalungkot lamang po, no? Baka sa dami na ng mga naibigay ko pong mga sermon o pagtuturo po ng salita ng Diyos sa bawat isa sa atin, baka po ni isa wala po tayong natatandaan. Ay lugi po tayo doon. At kung talagang gusto natin tratuhin ang salita ng Diyos na napakahalaga na tinig ng Panginoon mula sa kanyang mga salita, ay talagang tulungan natin ang ating mga sarili para ito po ay huwag nating makalimutan, no? Kasi po ang ganda kung ito yung naisusulat po natin, natatandaan natin, nakakapag-notes tayo. So kahit sa bahay po ninyo, pwede po ninyong basahin at ulit-ulitin ang mensahe ng ating Panginoon na ibinigay para sa atin. So paano ninyo tratuhin ang tinig ng Diyos sa mga napapakinggan po ninyong salita ng Panginoon? Sana po ay talagang ang salita ng Diyos ay maging buhay natin sa ating mga sarili. At ikatlo po, na maiiwan ko po sa inyo, paano kung masasanay ang sarili kong pakinggan ang tinig niya sa gitna ng ingay ng mundo? Ito po, paano ko mas masasanay ang sarili kung pakinggan, no? Paano kung mas masasanay ang sarili kong pakinggan ang tinig niya sa gitna ng ingay ng mundo? Alam po natin maingay ang mundo.
lalo na yung madalas na napapakinggan natin tungkol sa mga contractor, no, sa Pilipinas. Minsan nakakaano na yan, no? Sa bahay, sa balita na pinanonood natin, and then pagpunta natin sa trabaho, sa kapwa Pilipino, yun pa rin ang mga topic. Hanggang sa marami nang naapektuhan, no, nakakalungkot. At marami na nakikita ko, lalo na sa Facebook, parang yun ang nagiging buhay nila. Doon na tumatakbo, no, na talagang hinihintay nila at talagang naapektuhan ang buhay nila sa mga bagay na naririnig nila, no, at sa ingay ng mundo sa iba't ibang mga bagay na issue. So tayo mga mananampalataya sa Panginoon, paano natin, no, sasanayin ang ating sarili para mas lalong mapokus ang ating sarili na mas pahalagahan natin yung pakikinig sa tinig ng Diyos sa kanyang mga salita, no, laban po sa ingay ng mundong ito. Pag hindi po tayo mag-iingat, ay talagang matatabunan po tayo ng ingay ng mundong ito, at ang tinig ng Diyos ay halos hindi na natin maririnig sa ating mga sarili, kundi matatakpan tayo ng ingay at gulo ng mundong ito. Kaya napakahalaga talaga sa ating buhay bilang mananampalataya, lalo na po yung mga bagong mananampalataya ngayon sa Panginoon. Alam ko po na meron kayong init sa inyong puso para manabi kayo sa salita ng Panginoon, pero hindi dapat ito mawala. Marami na mga Kristiyano, sinasabi nila na sila ay mananampalataya sa Panginoon, Kristiyano po ako ay sumampalataya sa Kanya, ganito, etc. Ang tanong, ilang taon na tayong mananampalataya sa Panginoon? 1 taon? Kalahating taon? 2 taon? 5 taon? 10 taon? 20 taon? Ilang taon na? Pero never mo pang nabasa ang salita ng Diyos mula sa simula hanggang sa wakas. Genesis to Revelation. Kakahiya, di ba? Hindi ko po kayo sinusumbatan, pero kung talaga po tayo mga mananampalataya sa Panginoon at talagang pananabikan natin at talagang pursigido tayo na dito sa autentikong tinig ng Diyos at salita ng Diyos na pakikinggan natin, mas marami tayong time para pakinggan ang tinig ng Diyos sa Biblia kaysa makipagmarites, di ba? Marami tayong time para sa mga ganung bagay. Pero kung talagang mananampalataya tayo, tanong ko po sa inyo, dapat ang anim na aklat ng Biblia ay nabasa na natin. Gaano tayo kalago, gaano tayo umuulad sa ating buhay Kristiyano. And then wala tayong time para magbasa ng Biblia. Isang malaking tanong po para sa atin ito. Kaya napakahalaga po. Dahil kung alam natin na ito ang authentic na salita at tinig ng Diyos sa ating mga Kristiyano, sa ating mga sumampalataya sa Kanya, sa atin na merong kaugnayan sa ating Panginoon Kristo bilang Panginoon sarili natin tagapagligtas, dapat pursigido tayo na pakinggan, basahin ang Kanyang mga salita. Ang 66 na aklat ng Biblia, ang aklat na ito ay napaka-konti lamang para sa atin na sabihin natin na hindi natin mababasa ito. Siguro wala tayong nakakailan. Sagat marami tayong panahon sa isang bagay na gusto natin gawin, gagawin natin sapagkat alam natin napakahalaga ng salita ng Diyos. Wala na pong mga dahilan pa. Kasi sa isang tunay na may relasyon sa Panginoon, bilang isang tunay na tagasunod ni Kristo, naniniwala po ako, kayang-kaya nating basahin ang buong Biblia kahit ilang ulit pa. Pero wag po nating dahilan, busy ako sa trabaho, marami akong ginagawa, busy ako sa pamilya ko, busy ako sa lahat ng mga ganyan. No. Tanong natin sa ating mga sarili ito. Kung talagang pinahalagahan natin at tinatrato natin mabuti ang ating mga Biblia na alam natin sagradong kasulatan, autentikong tinig ng Diyos,
mananabik tayo at porsigido tayo na basahin po ang Biblia kahit ilang beses pa paulit-ulit. Ito po i-challenge ko po sa inyo yan. Kaya sa aking paglilingkod dyan sa Majuro Christian Church, ay lagi ko pong ginagawa ng paraan na laging ipaalala po sa atin, no, na kabisahin ang mga aklat upang makatulong sa ating pagbuklat ng Biblia. At hindi lamang po yun, kundi basahin natin araw-araw at pakinggan ang autentikong tinig ng Diyos sa pamagitan po ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya iiwan ko po sa inyo yung mga dapat nating paggulayan at pag-isipan po nating mabuti. Okay? Inuulit ko po, bilang mga mananampalataya sa Panginoon, isang Kristiyano na sumampalataya sa Kanya, naniniwala ako, kayang-kaya natin sa tulong ng Panginoon dahil mula sa puso natin ay may init tayo ng porsigido, no? At ninanais natin ang laging pakinggan ang autentikong tinig ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang mga salita. Basahin natin ito. Basahin natin ito. Okay? Kaya ulitin ko po, sinong boses na mas nangingibabaw sa atin araw-araw? Sariling opinion ba? O sa mga sinasabi ng iba o ang salita ng Diyos? Ikalawa, kapag nakikinig ako sa kasulatan, tinatrato ko ba ito bilang mismong tinig ng Diyos o hindi? Ikatlo, paano ko mas masasanay ang sarili ko na pakinggan ang tinig niya sa gitna ng ingay ng mundo? Ito po iniiwan ko po sa inyo upang pag-isipan natin mabuti, pagbulayan natin mabuti. Ako po ay tunay na anak ng Panginoon at tagasunod niya. Tunay nga ba akong ligtas na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo sa Kanyang ginawa sa krus? At naranasan ko na ang pagpapatawad, pagsisisi at pagtanggap sa aking Panginoon sa Kristo. At kung siya'y nasa puso mo bilang Panginoon sariling tagapagligtas, sa inyong Panginoon na tagapagligtas, dapat nananabik ka sa Kanyang mga salita. Sapagkat alam mo na ito ay sa salitang sagrado at ito ay autentikong tinig ng Diyos para sa atin. Kaya kayang-kaya nating basahin ito kahit ilang ulit pa mula Genesis hanggang Pahayag, sapagkat nananabik tayo sa Kanyang mga salita. Kaya isang malaking challenge po ito sa atin, mga kapatid. Kung ilang taong ka nang sinasabi mong Kristiyano, tagasunod ni Kristo, pero never mo pang nabasa ang Biblia ng buong buo, mag-isip-isip po tayong mabuti, na? Dahil ibig sabihin hindi natin pinahalagang mabuti ang tinig na autentiko ng salita ng Diyos. Nasa atin na po yan. At sana gabayan tayo ng Panginoon at laging bigyan niya tayo ng pananabik sa Kanyang mga salita, na marinig at pahalagahang mabuti ang salita ng Diyos, sapagkat kung ito ay ating panunundan, no, bibigyan niya tayo ng kaunawaan, bibigyan niya tayo ng lakas para maintindihan ang Kanyang mga salita sa atin. At kung ito ay hindi natin pahalagahan, hindi natin susundin, sigurado rin na maliligaw tayo ng ating landas at maaaring mapahamak pa tayo sa huli ng ating buhay. Sana po ang ikalawang acronym na nakita natin sa salita ng Diyos, ang letter A, autentikong tinig ng Diyos, ay naging pagpapala po para sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Sana po muli po ay bigyan kami ng lakas at patuloy na pananabik mula sa aming puso na ibibigay po ninyo sa pamagitan ng Banal ng Espiritu, ang patuloy na pagnanais naming mapakinggan ang autentikong tinig ng Diyos sa pamagitan po ng pagbabasa ng iyong mga salita. At bilang isang Kristiyano, natural po na ito ay aming panabikan at laging asamin na mapakinggan at mabasa ang iyong mga salita. Hindi lamang po basahin, kundi pakinggan at tuparin sa aming buhay upang kami po inyong pagpalain. Ingatan ng bawat isa, pagpalain ng mga trabaho, ang mga pamilya ng bawat isa, at patuloy mong palaguin ang aming pananampalataya sa inyo. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin alang-alang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
Maraming salamat po mga kapatid, at muli po sa susunod pang mga linggo ay ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos. God bless po sa lahat. Mag-iingat po kayo lagi. Salamat po.